Si Jang Yubin ay isang masigla ngunit malakas na babaeng estudyante sa high school. Mayroon siyang kuya na nagngangalang Jang Yuchul. Dahil namatay ang kanilang mga magulang, huminto sa pag-aaral si Yuchul at naging isang boksinggero upang kumita ng pera para suportahan ang kanyang nakababatang kapatid. Isang beses, nakita ni Yubin na binubuli ang kanyang kaibigan kaya tumayo siya para pigilan ito. Sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig, hindi sinasadyang naibuhos niya ang isang balde ng maruming tubig sa sahig sa guro. Dali-daling humingi ng paumanhin si Yubin at tumakbo palayo. Tumakbo rin si Nabi upang humabol sa kanya. Pumunta siya upang bumili ng buto at karne ng baka para sa kanyang kuya. Matapos maihanda ang lahat, iniwan niya si Nabi sa bahay upang magluto habang siya naman ay tumakbo sa boksingan upang panoorin ang laban ng kanyang kuya. Sa oras ng pahinga, maalalahanin na minasahe ni Yubin ang mga binti ng kanyang kuya at buong pusong sinuportahan ang kanyang kapatid na manalo. Pagkatapos ng laban, umuwi ang magkapatid upang kumain. Kinagabihan, habang nilalagyan niya ng karne ng baka ang mga mata ng kanyang kuya, binigyan siya ni Yuchul ng pera para ipunin niya para sa kolehiyo. Gayunpaman, sinabi niya na ayaw niyang mag-aral sa kolehiyo dahil hindi patas na napakahusay ng kanyang kuya sa pag-aaral, ngunit kailangang huminto dahil sa kanya. Nang marinig ito, agad na nagalit si Yuchul. Huminto siya sa pag-aaral dahil sa kanyang pagkahilig sa boxing at hindi dahil sa kanya. Kaya mula ngayon, huwag na siyang magsasalita ng mga walang kabuluhang bagay. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Yubin sa paglalagay ng face mask sa kanyang kuya habang umiiyak ng tahimik. Kinabukasan, tumakbo siya patungo sa paaralan nang tawagin siya ni Nabi. Habang magkahawak kamay na naglalakad papasok, nakasalubong nila ang guro at si Himi. Na nakilala na siya ang taong nagbuhos ng tubig sa kanya kahapon kaya naghanap ng paraan upang bawasan ang kanyang marka. Naparusahan din sila na maglinis ng banyo ng paaralan sa loob ng 3 araw. Habang naglilinis, iminungkahi ni Nabi na mag-relax silang dalawa. Kaya pumunta silang dalawa sa isang karaoke room at sumayaw at umawit ng masigla. Nang hindi nalalaman na ang lahat sa ibaba ay nakatingin sa kanila. Kabilang sa kanila si Songgu, ang presidente ng Zenbo Advertising Group na naakit din. Kaya kinunan niya ng video si Yubin habang umaawit. Pagkatapos ay inutusan niya si Director Kim na tawagin sila upang makipagkita sa kanya. Ngunit dumating ang lalaki at hinila si Nabi ng walang anumang sinasabi. Nang makita ang bastos na pagkilos ng lalaking ito, ginamit ni Yubin ang kutsara at sinaksak ito sa puwet niya. At mabilis siyang tumakas kasama si Nabi dala ang kanilang mga bag. Nakita ito ni Songgu at mabilis na hinabol ang dalawa. Inabot niya ang kanyang business card kay Yubin at hiniling sa kanya na pumunta sa kumpanya sa Makalawa upang makilahok sa mga pagsubok. Balak din niyang imbitahan ang dalawa na magkape. Biglang nakita ng grupo ng mga estudyante si Nabi at hinabol siya para saktan. Mabilis na hinabol ni Yubin ang mga ito para iligtas si Nabi. Si Songgu ay nakatingin lamang na puno ng kawalang magawa. Kinagabihan, si Han ay nagmaneho papunta sa isang bar kasama ang kanyang kaibigan. Hindi inaasahan, ito pala ang bar ni Yuchul kaya nagulat siya. Pagkatapos ng inuman, binayaran ni Han ang bill at mabilis na umuwi. Tinawag siya ni Yuchul para ibalik ang sukli. Biglang tumakbo si Yubin at tinanong ang kanyang kuya kung sino ang tinitingnan niya. Sinabi ni Yuchul na ito ang kalaban niya sa championship match. Sinubukan si Yubin na tingnan siya, ngunit hindi niya makita ang mukha nito. Kinabukasan, alas negatibo 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Yuchul at nagja-jogging kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Pagdating sa klase, sinabi ni Nabi sa kanyang mga kaklase na inanyayahan si Yubin ng presidente ng Zenbo Group sa kumpanya. Nang marinig ito, tumakbo ang lahat upang tingnan ang business card. Lubos na nainggit si Hemi kaya habang nasa labas ang buong klase, pumasok siya sa silid at hinalungkat ang bag ni Yubin at kinuha ang business card. Pag-uwi niya, kinuha niya ang business card at nagmakaawa sa kanyang ama na tawagan ang mga ito. Nang malaman na nawawala ang business card, nakonsensya sinabi kay Yubin. Ngunit sinabi ni Yubin na hindi siya makakapunta bukas dahil kailangan niyang panoorin ang championship match ng kanyang kuya. Kinabukasan, maagang maaga pa, masiglang tinatawag na ni Yubin ang kanyang kuya. Sigurado siyang matatanggap ng kanyang kuya ang tropeo. Nangyari ang audition sa kumpanya, ngunit hindi nakita ni Songgu si Yubin. Biglang may tumawag sa kanya upang makipagkita sa public relations manager. Dito, sinabi niya na gusto ni Chairman Kim na ipakilala ang isang babaeng estudyante sa kanya. Sa sandaling ito, lumabas si Hemi, ipinakilala ang kanyang sarili at ibinigay ang kanyang profile kay Songgu. Nang makita niya ito, inisip niyang napakasama nito kaya hindi niya ito matatanggap. Kasabay nito, nagaganap ang boxing championship. Makakalaban ni Jang Yuchul si Lee Hans. Sa paaralan noon, mabilis na umalis si Yubin matapos linisin ang banyo. Ngunit paglabas niya, nakasalubong niya ang grupo ni Jisoo na humaharang sa kanya. Mag-isang hinarap ni Yubin ang buong grupo, habang si Nabi ay nakatago sa isang sulok, nanginginig. Nagsimulang mag-away ang dalawang panig, ngunit hindi kayang manalo ni Yubin laban sa buong grupo. Hindi na nakayanan ni Nabi sa labas, kaya pinilit niyang sumugod sa loob. Nagkaroon ng matinding gulo sa bakuran ng paaralan. Sa kabutihang palad, nakita ito ng guro at tumakbo kasama ang pulis. Ang mga babaeng estudyante ay nagsimulang tumakbo at maghiwa-hiwalay. Mabilis na tumakbo si Yubin sa lugar ng laban. Samantala, matagal nang nagsimula ang laban. Nawala ng pabor si Yuchul kay Hans, kaya maraming beses siyang nasuntok sa ulo. Gayunpaman, pilit pa ring lumaban si Yuchul hanggang sa hindi na niya kinaya. Sa sandali ng pagbagsak, naalala ni Yuchul ang masasayang alaala ng kanilang pamilya na may 4 na miyembro. Napakagandang panahon noon. Ngunit nagkaroon ng aksidente na nagdulot ng pagkawala ng kanilang mga magulang magpakailanman.
Sa mundo, silang magkapatid na lang ang natira at nagtutulungan upang mabuhay. Sa malabong liwanag, nakita ni Yuchul ang anyo ng kanyang nakababatang kapatid noong bata pa na lumapit. Sinubukan niyang bumangon, inabot ang kamay, at nais na hawakan ang kamay ng kanyang kapatid sa huling pagkakataon, ngunit hindi niya nagawa. Pagdating ni Yubin, wala ng tao doon. Sa sandaling ito, natanggap ni Hanse ang tropeo. Dito, hindi sinasadya niyang nakita si Yubin na nakayakap sa kanyang kuya at umiiyak. Pagkatapos, nagtaksi silang dalawa pa uwi. Habang nakahiga silang magkatabi sa silid, naisip ng kanyang kuya na siguro ay nabigo ang kanilang mga magulang sa kanya. Nagalit si Yubin nang marinig ito dahil inisip niya na wala namang alam ang mga namatay. Pinayuhan niya si Yubin na kung sakaling mamatay siya, kailangan pa rin niyang mamuhay ng maayos. Sa hinaharap, kikita siya ng maraming pera upang umarkila ng dalawang silid at bibilhan siya ng magandang kama. Hindi niya kailangan ng kama, kaya hayaan na lang daw niya ito para sa kanya. Ngunit nang tumingin siya, nakita niyang tulog na ang kanyang kuya. Umupo si Yubin at hinaplos ang mahigpit na nakakuyom na kamay ng kanyang kuya. Siguradong masakit ang nararamdaman niya ngayon. Pagkatapos, nagtungo siya sa banyo upang maglaba ng tumawag si Nabi. May dalang damit at sapatos, inanyayahan siyang lumabas at magsaya. Tumanggi si Yubin, ngunit pinayuhan siya ng kanyang kuya na pumunta para magbago ng kanyang damdamin. At binigyan pa siya ng pera para makabili silang dalawa ng tteokbokki. Nag-aalangan si Yubin dahil hindi pa kumakain ng hapunan ang kanyang kuya. Ngunit sinabi ni Yuchul na gusto niyang mapag-isa. Nang marinig ito, hinila ni Nabi si Yubin at tumakbo sila palayo. Sa kabilang banda, nagbihis din si Hanse at pumunta sa nightclub. Pagkatapos, dinala ni Nabi si Yubin sa nightclub. Sa bahay, pinlansa ng kanyang kuya ang damit pang eskwela at tinahi ang punit na bahagi ng damit ng kanyang kapatid at maingat itong isinabit. Kasabay nito, umiinom ng beer si Yubin kasama si Nabi sa nightclub. Biglang may dumating at kinuha si Nabi kaya si Yubin na lang ang naiwan doon. Dumating si Hanse at nakita si Yubin, nakilala niya na kapatid pala siya ni Yuchul. Kaya naisip niya na marahil ay narito siya para mag-alis ng stress. Sa sandaling ito, dumating din si Songwoo at nagmasid. Naroon din si Hemi. Habang nagtitipon ang lahat sa paligid ng entablado para maglaro. Ang magkapareha na may pinakamagandang sayaw ay makakatanggap ng premyo na 2 milyong won. Agad na lumapit si Hanse kay Yubin. Biglang lumapit si Hemi at niyakap siya, humihingi ng sayaw. Naiinis, ipinahayag niya na may kasintahan na siya at hinila si Yubin sa entablado. Sumayaw siya sa paligid ni Yubin na nagtanong ng nagtataka. Hindi alam kung ano ang gagawin habang nakatayo sa harap ng maraming tao. Tiningnan ni Songwoo mula sa itaas at nakilala si Yubin. Ang masiglang pagsasayaw ni Hanse ay nagpatawa kay Yubin. Ang lahat sa ibaba ay masigla ring nagpalakpakan. Niyakap pa niya ang baywang ni Yubin at pinayuhan siyang sumayaw ng wave. Kahit hindi niya gusto, nahihiyang sumunod pa rin si Yubin. Sa itaas, si Songwoo ay nakatitig pa rin sa kanya. Pagkatapos ng kanta, tumakbo si Yubin palayo. Kasabay nito, hinabol din ni Hanse at Songwoo siya. Sa labas, sinabi niya na kaibigan siya ni Yuchul. Ngunit sinabi niya na tatanungin muna niya ang kanyang kuya at mabilis na tumakbo palayo. Sa sandaling ito, dumating si Songwoo sakay ng kotse. Sinabi niyang ihahatid niya ito pa uwi dahil mapanganib sa gabi. Sa daan, tinanong niya kung bakit hindi siya pumunta sa audition. Ngunit sinabi niyang abala siya. Sa bahay, kumakain si Yuchul nang bigla siyang makaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Walang tigil ang pagdurugo mula sa kanyang ilong. Alam ni Yuchul na hindi na siya magtatagal kaya pilit niyang tinawag ang pangalan ni Yubin bago siya bumagsak. Sa labas, nakauwi na si Yubin. Natatakot na baka mapagalitan siya. Sinabi ni Hans na ihahatid na niya ito sa silid. Nang makarating, binuksan ni Yubin ang pinto at walang nakitang kuya. Hanggang sa pumasok siya sa banyo at nagulantang. Mabilis na dinala ni Songwoo si Yuchul sa ospital. Dinala siya sa emergency room. Sa labas, sumisigaw si Yubin, humihingi na huwag siyang mamatay. Ngunit ang lahat ng pagsisikap ng doktor ay nabigo. Si Yuchul ay hindi na muling nagising pa. Nang panahong iyon, nagulat si Hanse nang matanggap ang balita. Natigilan siya, inalala ang huling suntok na nagpabagsak kay Yuchul. Pagkatapos, sinisisi niya ang sarili sa pagpatay. Pag-uwi, nanginginig si Hanse, iniisip na kung hindi niya sinuntok ang huli, baka hindi namatay ang binata. Kahit napilit na inalo siya ng kanyang ina at manager, patuloy pa rin si Hanse sa pagsisi sa sarili. Nang araw ng libing, dumalo si Hanse, ngunit hindi naglakas loob na pumasok. Sa halip, tumayo siya sa hagdanan at sinuntok ang dingding hanggang sa dumugo ang kanyang kamay. Dumating si Songwoo at naglagay ng isang puting krisantemo sa harap ng litrato ni Yuchul. Natulala si Yubin kay Songwoo at pagkatapos ay nawala ng malay sa kanyang mga bisig. Nakatingin si Han simula sa labas at nasasaktan. Pag-uwi, galit niyang winasak ang lahat ng nasa loob ng hair salon. Matapos makipag-usap sa kanyang ina, nagpa siya si Hanse na magpalista sa militar. Umaasa lamang na matubos ang bahagi ng pagkakasala sa kanyang kalooban. Umalis din si Yubin sa bahay na kung saan sila tumira ng kanyang kuya. Kaya hinanap siya ni Songwoo ngunit wala siyang nakita doon. Mag-isa siyang naglibot sa isang tabing dagat. Isang lugar na pinangarap niyang puntahan kasama ang kanyang kuya. Ngunit ngayon, siya na lang ang naiwan, nag-iisa. Tumawag si Yubin sa kanyang kuya ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Kaya malungkot siyang umiyak ng walang boses. At kinuha ang larawan nilang magkapatid na magkasama at tiningnan ito na para bang nagpunta silang dalawa roon. Pagkatapos, galit niyang kinuha ang gwantes ng kanyang kuya, tumakbo sa dagat at inihagis ito ng malayo. Pagkatapos ay sumigaw at
tinawag ang kanyang pangalan sa kawalang pag-asa. Dahil walang awa na kinuha ng tadhana ang nag-iisang kuya niya sa mundo. Matapos kumalma, tiningnan niya ang bawat alon na nagdala ng gwantes ng kanyang kuya sa pampang. Tahimik siyang lumapit upang pulutin at yakapin ito. Dahil iyon na lang ang natitirang alaala niya mula sa kanyang kuya. Lumipas ang 2 taon, unti-unting humupa ang sakit. Sa araw, naging masiglang delivery person si Yubin. Sa gabi, ipinagpatuloy niya ang dating trabaho ng kanyang kuya. Minana niya ang maliit na pub sa gilid ng daan. Habang si Songgu ay palaging iniisip si Yubin. Isang araw, hindi sinasadya, nakita niya itong dumating sa kumpanya para maghatid ng mga kalakal. Nang makilala niya na si Jang Yubin ito, hinabol agad siya ni Songgu. Nang makarating sa elevator, sumara ang pinto. Kaya tumakbo siya sa hagdan at lumabas para habulin ito, ngunit huli na dahil nakaalis na si Yubin sakay ng sasakyan. Kaya inutusan niya ang kanyang sekretarya na hanapin siya. Habang nakatayo si Yubin sa traffic light at naghihintay, nakatayo rin doon ang sasakyang sinasakyan ni Hans. Ngunit abala sa pagtingin sa kamera si Hans, kaya hindi niya nakita si Yubin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan ng sekretarya si Yubin at kinunan ang lahat ng kanyang ginagawa at ibinigay ito kay Songgu. Habang tinitingnan ang mga larawan niya noong siya ay estudyante pa, marami nang nagbago kay Yubin sa loob ng 2 taon. Si Yubin naman ang naghatid ng order na si Hemi. Dahil ayaw niyang makilala siya ni Hemi, pilit niyang tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang buhok, ngunit nakilala pa rin siya nito. Sa daan, nagkunwari si Hemi na nagtatanong kung saang universidad nag-aaral si Yubin. Pagkatapos, sinadya niyang ihulog ang kanyang sapatos kaya napilitan si Yubin na huminto. Kahit nahuli na siya, kailangan niyang sumunod. Pinulot ni Yubin ang sapatos at dinala kay Hemi, ngunit itinaas ni Hemi ang kanyang paa at hiniling kay Yubin na isuot ito para sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Yubin, kinuha niya ang isa pang sapatos sa paa ni Hemi at inilagay ito upang hindi na ito mahulog pa. Pagdating sa lugar, kinuha ni Hemi ang pera para magbayad ngunit inihagis niya ito sa lupa. Kahit na galit siya, nagpigil siya at yumuko upang pulutin ang bawat nakakalat na bill. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa at hiniling kay Yubin na isuot muli ang sapatos para sa kanya. Kaya, tumayo si Yubin sa harap ni Hemi at inihagis ang mga sapatos. Pagkatapos ay itinulak niya si Hemi palabas ng sasakyan at mabilis na umalis. Dahil dito, galit na galit si Hemi. Naglakad pa uwi si Yubin nang marinig niyang tinawag siya ni Nabi. Dali-dali siyang tumakbo at nagtanong at nalaman niyang may nagtangkang magnakaw sa bahay. Tumakbo si Yubin sa loob at nakita niyang nakakalat ang lahat. Inisip ni Nabi na mapanganib para sa kanya na mamuhay mag-isa. Ano ang gagawin niya upang magkaroon ng male presence sa bahay? Kaya, kinuha ni Nabi ang kahon ng mga gamit ng kuya ni Yubin at inilagay ang mga ito sa buong bahay. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang mga magnanakaw na makapasok. Nang makita ang mga alaala ng kanyang kuya, sumaya siya at naisip niyang bumalik na ang kanyang kuya. Kinabukasan, maagang gumising si Yubin para mag-jogging. Tumayo siya at tumingin sa boxing training center at nagbago ang kanyang isip. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang trabaho bilang delivery rider. Ngunit ngayon ay isang mahirap na araw dahil umuulan ng malakas. Mabilis na niyakap ni Yubin ang baukwet ng bulaklak at dinala sa kumpanya para sa may-ari nito. Ngunit habang nagtataka siya kung sino ang tatanggap, lumapit ang sekretarya at inanyayahan siyang sumama. Pagdating doon, nagulat siyang makita si Songgu. Lumapit siya at iniabot ang kanyang kamay, isang karangalan na makita kang muli pagkatapos ng 2 taon. Maingat na iniabot ni Yubin ang kanyang kamay para makipagkamay. Pagkatapos ay iniabot niya ang order sa kanya, ngunit sinabi ni Songgu na iyon ay regalo para sa kanya. Kahit huli na, binati niya siya sa kanyang ika-negatibo 20 kaarawan. Maalalahanin din niya siyang tinulungang hubarin ang raincoat niya. Sa labas, nakatayo si Hanse at naglalagay ng tiket sa sasakyang hindi tama ang parking. At ngayon din ang huling araw niya sa trabahong ito. Kaya masaya siyang kumuha ng litrato kasama ang lahat bilang alaala. Nang sandaling iyon, nagtataka si Yubin kung bakit siya hinahanap ni Songgu. Ngunit tinanong naman niya kung bakit siya umalis noon nang walang paalam. May nagawa ba siyang ikinalungkot niya? Agad namang sinabi ni Yubin na hindi, gusto lang niyang mapag-isa noon. Muling inalok ni Songgu si Yubin na magtrabaho sa kumpanya. Dahil kung siya si Jang Yuchul, matutuwa siyang makita ang kanyang kapatid na maging matagumpay bilang isang model. Kaya, pag-isipan niya ito ng mabuti at saka sumagot. Agad niyang inanyayahan si Songgu na lumabas kasama siya. Ngunit pagbaba nila, nalaman niyang hinila na ang kanyang sasakyan. Kaya sumakay siya sa motorsiklo at isinakay si Yubin sa daan. Kinailangan ni Sekretarya at Director Kim na pilit na magmaneho ng kotse para sumunod. Sa unang pagkakataon na nagmaneho ng motorsiklo, labis na natuwa si Songgu. Kaya sinabi niya kay Yubin na maging komportable na sa kanya mula ngayon. Huwag siyang ituring na isang taong hindi pareho ang antas sa buhay at layuan siya. Pagdating sa lugar, ipinakita ni Yubin ang kanyang bahay. Kinuha niya ang cellphone mula sa damit ni Yubin at inilagay ang kanyang numero rito. Pagkatapos ay nagpaalam na umalis. Ibinigay ni Yubin ang raincoat niya para hindi siya abutan ng ulan sa daan. Bago siya umalis, nagpaalam siyang magkikita pa sila. Kinabukasan, sinalubong si Hansen ng kanyang mga kaibigan para ipagdiwang ang kanyang pag-uwi mula sa militar. Agad niyang inihagis ang kwintas sa paa nito. Hindi pa nakakabawi si Nabi, lumapit si Hans at pinulot ito. Umurong si Nabi, ngunit hindi sinasadyang tamaan ang display, kaya natumba siya at napadagan kay Hanse. Naguguluhan, humingi ng paumanhin si Nabi at pinulot ang mga gamit nang makita niyang lumuha si Hanse. Bigla, napaiyak din siya.
Nang akmang aalis na si Hanse, kinuha ni Nabi ang kwintas at ibinalik sa kanya. Tinitingnan ni Nabi ang papalayong anino ni Hans at inisip na in love na siya sa binata. Kinagabihan, dinala ng kaibigan si Hanse sa isang roadside pub. Mula sa labas, nakita niya ang kapatid ni Yuchul. Naalala niya ang larawan ni Yubin noong araw ng libing ng kanyang kuya, kaya ayaw niyang pumasok. Gayunpaman, pilit pa rin siyang hinila ni Vante para maupo. Nang lumabas si Yubin, mabilis na nagsuot ng sombrero si Hanse dahil takot siyang makilala siya nito. Nang bumalik si Yubin sa loob, tiningnan niya ito at nagtaka kung bakit siya nagpakita. Sa kasalukuyan, hindi pa siya handa para sa pagtatagpong ito, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang sandaling iyon, sa pobi, lasing na si Yubin at nakasandal na sa lamesa. Biglang may dumating na dalawang lalaki, nagpakilalang kakilala, nagbayad at inalis siya. Tiningnan sila ni Yubin at naramdaman niyang kakaiba sila. Biglang nakita ni Vante na kinukuha nila ang pera sa pitaka niya. Agad na humabol si Yubin. Nang makita ito, humabol din si Hanse para tulungan siyang labanan ang mga ito. Sa huli, ibinalik ng mga ito ang lahat ng pera at mabilis na tumakas. Pagkatapos, nagpasalamat si Yubin kay Hanse. Bigla niyang nakilala na kaibigan siya ng kanyang kuya. Nahihiyang tumango si Hanse at tinulungan si Yubin na ihatid si X pauwi. Dito, tinanong niya ang kanyang pangalan. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Hanse na ang pangalan niya ay Jang Yubin. Sinabi rin niya sa kanya na ang pangalan niya ay Lee Hanse. Tinanong niya kung alam na ba niya ang balita tungkol sa kanyang kuya. Sinabi ni Hanse na katutuklas lang din niya, hindi ka dapat naghihirap ng ganito. Kung buhay pa siya, baka nakapag-aral ka na sa kolehiyo. Dahil iyon ang pinakamalaking pangarap niya, at ikaw, kumusta ka? Sinabi ni Hans na katu-turn over lang niya mula sa militar. Sa pag-iisip sa kanyang kuya, palaging sinisisi ni Yubin ang sarili niya. Dahil umalis siya at naglaro noon, iniwan ang kanyang kuya sa bahay. Kaya umalis siya dahil sa galit sa kanya. Dito rin, sinubukan ni Hans na sabihin sa kanya ang isang lihim. Ngunit biglang nag-ring ang cellphone niya, kaya mabilis na umalis si Hanse. Pag-uwi, humiga siya at hinugasan ng kanyang ina ang kanyang buhok. Sinabi niya sa kanyang ina na nakita niya muli ang kapatid ni Yuchul. Kasalanan ko kung bakit siya naulila. Ako ang pumatay sa kanyang kuya. Balak ko rin sanang sabihin sa kanya, ngunit hindi ako naglakas loob. Dahil sa akin, napakahirap ng buhay niya. Dapat ko ba siyang palitan bilang kuya niya ngayon? Kinabukasan, pumunta si Hanse sa boxing gifts para makipagkita sa manager. Habang nakaupo sa rooftop, pinayuhan siya nito na kalimutan ang mga bagay na dapat kalimutan. At pagkatapos ay magsimulang muli. Kinagabihan, nakatayo si Hanse at pinapanood si Yubin na nag-aayos ng pub para magbenta. Pagkatapos ay tumawag siya at sinabihan ang lahat na pumunta at tumulong na mag-imbita ng mga customer sa pub. Nagulat si Yubin sa loob na napakaraming customer ang dumating ngayon. Paglabas niya, nakita niya si Hanse at ang kanyang mga kaibigan na abala sa pag-imbita ng mga customer. Pagkatapos, naglaan din siya ng oras upang tulungan si Yubin. Nang handa na silang magsara, nagulat si Yubin na doble ang benta ngayon kumpara sa ibang araw. Habang naglalakad pa uwi kasama si Hanse, tinanong niya kung pwede niya siyang tawaging kuya. Labis siyang nagulat sa alok na ito. Gayunpaman, pumayag si Hanse at nangako na magiging mabuting kuya siya mula ngayon. Pagkatapos, dinala niya si Yubin upang kumain ng tteokbokki at naglaro sila ng boxing game na magkasama. Matapos ang kanilang pamamasyal, hinatid niya siya pauwi at nakasalubong niya si Secretary John. Sinabi niya na ang kanyang boss ay nagbigay kay Yubin ng regalo na isang bagong motorsiklo. Dahil nasa set siya ngayon, hindi siya makakarating, ngunit hindi ito matanggap ni Yubin. Gayunpaman, sumusunod lamang ang sekretarya sa utos ng boss kaya mabilis siyang sumakay at umalis. Lumapit si Yubin sa motorsiklo at nakita ang isang card kaya binuksan niya ito para basahin. Umiti siya ng maligaya nang magpadala si Songgu ng pagbati. Nagtaka si Hanse kung sino ang lalaking iyon at bakit siya nagbigay sa kanya ng ganoong kamahal na regalo. At pinayuhan niya si Yubin na kung makikipag-ugnayan siya sa lalaking iyon, kailangan niya siyang sabihan. Tumawa si Yubin at sinabing, para ka talagang kuya ko, pero huwag kang mag-alala. Sa kabilang banda, nagulat ang sekretarya kay Songgu nang biglang tumawag si Yubin para magpasalamat. Kinabukasan, dahil may bago na siyang motorsiklo, dinala ni Yubin sinabi sa isang lugar na isang training center para sa mga profesional na boksingero. Bigla, nakita ni Yubin ang anino ng kanyang kuya na nag-ensayo doon kaya tinawag niya ang pangalan nito nang hindi niya namamalayan. Nang tumayo sinabi sa kanyang harapan, wala na ang anino ng kanyang kuya sa paligid. Habang pinapanood ni Nabi si Junbi na nag-ensayo, biglang may lumabas na lasing na lalaki at naghanap ng gulo. Nang makita ito, umalis ang lahat. Nakilala ng lalaki si Nabi bilang anak ng manager, kaya hinila niya ito sa ring para makipaglaban sa kanya, kaya tumayo si Yubin para pigilan ito. Pagkatapos, pinalitan niya si Nabi sa ring para labanan ang lalaki. Sa oras na ito, nasa rooftop ang manager at si Hanse at nag-aayos ng damit. Pagpasok pa lang nila at nakita ang eksena, galit na sinigawan nila si Mansu, at habang nakatalikod siya, sinuntok siya ni Yubin at bumagsak siya sa sahig. Lumapit ang manager at binuhusan siya ng tubig para magising, habang lumapit si Hans at inalis ang protective helmet ni Yubin. Pagkatapos, inalok ng manager si Yubin na subukan ang boxing. Dahil nakita niya na may talento siya sa sport na ito, sinabi ni Nabi sa kanyang ama na boxingero rin ang kuya ni Yubin. Ngunit namatay ito 2 taon na ang nakalipas at ang pagbanggit nito ay nagpalungkot kina Hanse at Yubin. Sa huli, nagpasya si Yubin na magsimulang mag-ensayo doon bukas, kaya hinila siya ni Hanse palabas para mag-usap. Pinapayuhan siyang huwag makilahok sa mapanganib na larong ito. Ngunit nagmatigas si Yubin at hindi nakinig, sa halip dinala niya ito pa uwi at kinuha ang guwan
guwantes ng kanyang kuya. At sinabing galit siya dito noon kaya inihagis niya ito sa dagat. Gayunpaman, ibinalik ito ng alon sa pampang kaya pinag-isipan niya itong mabuti. Dapat pala ay mas maaga siyang nagpunta sa cave dahil parang nararamdaman niya ang presensya ng kanyang kuya. Pagkatapos ay nagmakaawa siya kay Hanse na tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap na maging boksingero. Ngunit dahil sa pagkamatay ni Yuchul, hindi pa rin makapag-oo si Hans. Sa cave, tinanong ng ama si Nabi kung ano ang pangalan ng kuya ni Yubin at nagulat siya nang malaman niyang si Jiang Yuchul ito. Kinagabihan, malungkot na uminom ng alak si Hanse, galit sa sarili dahil hindi niya mapigilan si Yubin. Kinaumagahan, pumunta siya sa harap ng bahay ni Yubin at nag-iisip at nang makita niyang lumabas si Yubin para mag-jogging, umiwas siya. Pagkatapos, sinundan niya ito at nakita si Yubin na huminto sa harap ng boxing cave. Naintindihan ni Hanse na iyon ang pangarap niya, kaya nagpasya siyang tumakbo sa harap ni Yubin. Tinanong niya kung gusto niya ba talagang maging boksingero. Nang marinig ito, masiglang sinuntok ni Yubin si Hanse para ipakita sa kanya. Nagbuntong hininga si Hanse at inisip na napakatigas talaga ng ulo niya at pagkatapos ay nangako na siya mismo ang magtuturo sa kanya. Labis na natuwa si Yubin at nagpasalamat sa coach. Sa oras na ito, nagmamaneho si Songgu nang makita niya si Yubin kaya huminto siya. Lumapit siya at tinitigan si Hanse. Agad na ipinakilala ni Yubin si Hans bilang coach niya sa boxing. At sinabi rin niya kay Hanse na si Songgu ang presidente na nagbigay sa kanya ng motorsiklo. Matapos magpakilala, nagpatuloy silang tumakbo. Sa daan, pinayuhan ni Hanse si Yubin na mag-ingat sa mga lalaking bata at mayayaman. Pagkatapos, pumunta si Yubin sa Gifits para makipagkita kay Hanse. Nagsimula na rin si Koli sa kanyang unang lesson doon habang binabalutan ng dalawa ang kamay ni Yubin at Koli. Sinabi ng manager na noong nasa militar siya, napakalakas ng suntok niya. Matapos mabikisan ang kamay, sinabi ni Hanse kay Yubin na suntukin ang kanyang kamay para subukan. Pagkatapos, tinuruan sila ni Hans kung paano mag-bounce para makakuha ng momentum. At pagkatapos ay pinag-ensayo ang dalawa ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming oras, kaya masakit ang katawan nilang umuwi. Gayunpaman, nagpasya pa rin silang magkaraoke para mabawasan ang stress. Masiglang umawit at sumayaw ang tatlo hanggang sa mapagod sila. Kasabay nito, nakipagkita si Hanse sa kanyang grupo ng mga kaibigan. Magkasama silang umakyat sa entablado upang magtanghal para sa madla. Habang bumababa sa entablado si Vante para ibigay ang business card ni Hans, hindi sinasadyang nakita niya si Seo Jisoo. Sa karaoke room, nakita ng tatlo sa screen si Vante na kasama si Jisoo. Labis na nagalit si Nabi kaya tumakbo siya palayo. Sa oras na ito, inaaliw ni Vante si Jisoo nang makita niyang humihikbi ito. Dito rin, nag-alok si Jisoo na makipag-date kay Vante. At nang akmang hahalikan na siya ni Vante, binuksan ni Nabi ang pinto, pumasok at sinipa si Vante sa mukha. Hinawakan niya ang kwelyo ni Vante at patuloy na sinigawan habang pinipigilan siya ni Ek at si Jisoo ay lubos na natuwa. Nagulat din si SA nang makita si Jisoo dito. Paglabas, iminungkahi ni Jisoo kay Jisoo na kalimutan na ang lahat ng nangyari dahil matagal na rin naman itong nakalipas. Pagkatapos ay lumapit si Vante at ipinahayag na nagdesisyon na silang mag-date. Matapos sabihin iyon, mabilis na umalis si Jisoo. Tinitigan siya ni Jisoo ng puno ng galit sa kanyang puso dahil iniisip niya na kung hindi dahil sa kanya noong araw na iyon, nakita sana niya ang laban ng kanyang kuya. Sa kabilang banda, nakaupo si Song-o kasama si Chairman Kim nang dumating si Haemi. Hiniling niya kay Song-o na payagan si Haemi na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Dahil sa paggalang kay Chairman Kim na kanyang malaking kliyente, hindi makatanggi si Song-o. Pagbalik niya sa kumpanya, nakita niya si Kalihim John na naghihintay upang ibigay ang mga dokumento. Sa bahay, binabalutan ni Yubin ang kanyang kamay at nagsimulang magsanay. Umaasa siyang makikita ito ng kanyang kuya. Kinabukasan, nagsimulang magsanay sina Yubin at Koli ng kombinasyon ng pagtalon at pagsuntok sa tamang pamamaraan. Sa sandaling ito, dumating si Chairman Kim upang makipagkita kay Direktor Bong. Siya ang dating kampiyon ng silangan na si Bong Ki-bong. Labis na natuwa ang direktor nang marinig iyon dahil hindi niya inaasahan na naaalala pa siya ng chairman kaya nagpasalamat siya ng marami. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang chairman na mag-golf kasama siya ngunit tumanggi ito at sa halip ay nais niyang umakyat sa ring para sa isang laban. Lumaban ang assistant laban sa chairman upang matugunan ang kanyang passion. Dito rin niya nakita ang masisipag na babaeng boksinggero na nagsasanay at nagkaroon ng interes kay Jisoo. Kaya habang umiinom ng alak kasama ang direktor, iminungkahi niya na magdaos ng isang paligsahan sa boxing para sa mga babaeng boksingero. At magsisimula ito sa loob ng isang linggo. Kinabukasan sa training room, nag-aalala si Hansai dahil 15 araw pa lang nagsasanay sina Yubin at Koli paano sila makakasali. Ngunit sinabi ng direktor na hindi iyon mahalaga dahil kung manalo sila, makakakuha sila ng malaking halaga ng pera. Gayunpaman, nag-aalala si Yubin dahil wala pa siyang anumang kasanayan. Ngunit naniniwala ang direktor na ang diwa ng pakikipaglaban ang siyang magiging salik na magdedesisyon. Tumakbo rin si Nabi upang suportahan silang dalawa. Mula noon, sina Yubin at Koli ay masigasig na nagsanay ng walang tigil. Nang subukan niyang paglabanin sina Koli at Yubin, sa simula ay naguluhan si Yubin at hindi niya alam kung paano sumuntok. Ganoon din si Koli. Ngunit matapos palakasin ng lahat ang kanilang loob, nagsimulang sumuntok si Yubin upang umatake. Inatak rin ni Koli si Yubin. Sa pagtatapos ng laban, pareho silang nasugatan kaya nagyakapan sila at umiyak. Kinabukasan, tinuruan ni Hansai ang dalawa kung paano umiwas sa pag-atake ng kalaban. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bolang dumarating. Matapos ipakita ni Hansai ang halimbawa sa kanilang dalawa. Si Yubin ang unang gumawa nito.
Bagamat ito ang kanyang unang beses, si Yubin ay mahusay na nakaiwas sa mga bolang dumarating. Ngunit nang si Collie na ang sumunod, paghakbang pa lang niya ay tinamaan na siya ng bola sa mata. Kinailangan siyang tulungan ni Hansai at Yubin na bawasan ang pamamaga. Pagkatapos ay hinatid ni Yubin si Hansai pauwi. Pagsapit ng gabi, nagbukas si Yubin ng roadside pub. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi niya nakita si Hansai na dumating. Naglakad si Yubin papunta sa training room ng mag-isa. Samantala, nagpunta si Hansai sa bar at hindi sinasadyang nakita si Hemi doon. Ngunit hindi siya nagsalita at mabilis na umalis. Pumunta siya sa training room at nakita si Yubin. Kaya lumapit siya at hinawakan ang kamay nito upang turuan siya kung paano umatake. Pagkatapos ay dinala niya si Yubin sa isang tindahan at binilhan siya ng chest protector. Pagbalik sa training room, isinuot niya kay Yubin ang mouth guard. Pagkatapos ay nag-focus siya sa pag-aayos nito upang magkasya sa panga nito. Nagtataka si Yubin nang makita siyang sobrang seryoso. Sinabi ni Hansai na napakahalaga nito. Kung hindi magkasya ang mouth guard, kapag natamaan, maaari itong makaapekto sa utak. Pagkatapos ay sinabihan niya itong maghintay sandali. Lumuhod siya at nanahimik sandali bago niya ito ibigay sa kanya. Tinanong ni Yubin kung ano ang pinagdasal niya. Humiling siyang protektahan sana si Yubin upang bawasan ang sakit kung sakaling siya ay matamaan. Kinabukasan, pumunta si Hemi sa kumpanya upang makipagkita kay Songwoo. Tinanong niya kung bakit siya pumunta rito upang makipagkita sa kanya. Sa pagkakataong ito, pinalalawak ng aking ama ang kanyang negosyo. Kaya alam kong ang inyong kumpanya ang namamahala sa advertising. Kaya hayaan mo akong gawin ang modelong ito ng advertising. Bakit mo pinili ang ganitong kahirap na gawain at pumunta rito sa halip na tanungin ng direkta ang iyong ama? Alam kong gusto ng mga advertiser na pumili ng mga modelo na kadalasang sumasailalim sa mga balita. Ngunit magiging iba sa akin. Dahil dito ay labis na naasiwa si Songwoo, kaya lumabas siya upang hintayin si Yubin na dumating. Dinala niya ito sa amusement park. Magkasama silang sumakay sa mga thrill rides doon. Pagkatapos ay naglayag sila sa bangka ng magkasama. Dito, tinanong ni Songwoo ang opinyon ni Yubin kung alin ang mas mahalaga, ang sabaw na ginawa niya o ang advertisement na ginawa niya. Kahit na ang sabaw ay 1,000 won lamang at ang advertisement ay nagkakahalaga ng 0 milyong won. Magtrabaho lamang ng husto upang maisagawa ito ng hindi nag-iisip. Nang marinig ang sinabi ni Yubin, nakapagdesisyon si Songwoo. Pakiramdam niya, napakasimple ng lahat kapag kasama niya si Yubin. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit hindi siya nakasuot ng damit. Kaya dinala siya ni Songwoo sa isang tindahan upang pumili ng damit. Ngunit nang makita niya na napakamahal ng damit, hinila niya ito palayo. Dinala niya ito sa palengke upang bumili ng mas mura. Sa kabilang banda, hindi dumating si Yubin. Nag-aalala ang direktor kung may nangyari sa kanya. Samantala, masayang nag-shopping si Yubin. Biglang tiningnan niya ang orasan at nakita niyang huli na, kaya nagmadali siyang tumakbo. Bago pumasok sa gife, sinabi niya na mailaban siya sa susunod na araw. Gusto ba niya itong panoorin? Tuwang-tuwa si Yubin nang makita si Songwoo na tumango. Sa sandaling ito, lumabas si Hansai. Nagsorry siya dahil nahuli siya. Nang makita ito, humingi din ng tawad si Songwoo at sinabing kasalanan niya ang lahat. Gayunpaman, iniling lamang ni Hansai na pumasok siya agad. Galit na sinigawan ni Hansai si Yubin dahil nahuli ito kahit mailaban na sa susunod na araw. At hindi pa siya tumawag para mag-abiso. Tanging ang pagyukod ng ulo at paghingi ng tawad lamang ang nagawa ni Yubin. Ngunit nagpakita siya ng pagkadismaya at umalis. Nang nakahiga ang tatlo sa rooftop at nagpapaaraw, nagtaka ang lahat kung bakit ganoon na lang ang galit ni Hansai. Inisip ni Collie na baka dahil kasama ni Yubin ang isang lalaki. Pagbaba sa training room, pinayuhan ng direktor si Yubin na huwag maging malungkot. Ngunit sinabi niya na siya ang nagkamali at umalis siyang malungkot. Naglakad-lakad siya sa ilughan. Naalala niya ang mga pagtakbo nila ni Hansai at ngumiti. Sa training room, pinayapa ni Hansai ang sarili na magising dahil siya ang kapatid ni Jang Duchul. Kinabukasan, kumilos si Hansai na parang walang nangyari at naghintay kay Yubin upang mag-jogging kasama niya. Pagkatapos ay sa training room, tinuruan ni Hansai si Yubin kung paano mag-warm up bago umakyat sa ring. Dito rin, nagulat si Yubin nang makita si Jisoo. Hindi niya inasahan na isa rin itong boksingero. Tinanong ni Jisoo si Yubin kung masama ba ang loob niya na nagkita ulit sila pagkatapos ay tumalikod at umalis. Lumapit si Hansai at nagtanong kung kilala niya ang taong iyon. Sinabi ni Yubin na siguradong hindi siya matatalo ngayon. Sa labas, dinala ni Director Kim ang kanyang anak na babae upang manood ng laban. Hindi niya inasahan na makikita niya si Songwoo dito. Ngunit patuloy siyang nakatingin kay Kalihim John. Kinuha naman ni Hansai ang chest protector at ipinasuot kay Yubin. Lumabas siya at maingat na binalutan ang kamay nito. Pumasok si Songwoo, nakita ito at tinawag siya. Pinaalalahanan siya na maging maingat at huwag magpatama. Hiniling ni Yubin sa kanya na huwag mag-alala. Ngunit napabuntong hininga si Songwoo habang tinitingnan si Yubin pagkatapos ay tumalikod upang hayaan siyang magsanay. Nang magsimula ang laban, ang mga lalaking boksingero ang magbubukas. Nag-aalala sinabi sa ibaba, nagdarasal para sa tagumpay ni Junbi. Nang makita siyang nagmamalasakit sa kanya, nagkaroon si Junbi ng higit na motibasyon upang lumaban. At siya ang nagwagi na labis na ikinatuwa ni Nabi. Nang umakyat si Collie sa ring, ngunit hindi siya nakaramdam ng kumpiyansa, kaya kailangan siyang payapain ng direktor. Sa laban, patuloy na inatake si Collie ng kanyang kalaban. At sa huli, natumba siya at nawalan ng malay. Sinubukan siyang gisingin ng direktor, ngunit hindi siya magising. Sa loob, ipinasuot ni Hansai ang mouthpiece kay Yubin at nagbigay ng mga tagubilin. May kumpiyansang umakyat si Yubin sa ring upang lumaban kay Jisoo. Kinuha ni Songwoo ang kanyang kamera at kinunan ito, ngunit labis siyang nag-alala. Sobrang tensyonado ang laban.
Paulit-ulit na natatamaan si Yubin ni Jisoo, na labis na ikinabalisa ni Songwoo. Walang humpay ang pag-atake ni Jisoo kay Yubin. Masakit siyang natumba at nahulog ang mouthpiece niya. Walang awa pa itong tinapakan ni Jisoo. Lumapit si Hansae at pinulot ito, sinabing ayos lang at dinala siya upang magpahinga at hugasan ang mouthpiece. Pinaalalahanan niya na mula ngayon ay makinig siyang mabuti sa sasabihin niya at sundin ito. Pagkatapos ng break, nagpatuloy si Yubin sa laban. Sa pagkakataong ito, patuloy na inatake ni Yubin si Jisoo, na hindi na ito nakahanda. Naging matindi ang laban na sabay silang natumba. Sa huli, nagawa ni Yubin na umupo at iniabot pa ang kamay niya para tulungan si Jisoo. Sabay silang tumayo kaya nagtapos ang laban sa tabla. Masayang niyakap ni Hansae si Yubin na ikinalungkot ni Songwoo kaya tahimik siyang umalis doon. Sa labas, narinig ni Songwoo ang direktor na nakikipag-usap kay Chairman Kim tungkol kay Hansae. Siya ang boksingero na nanalo ng medalya 2 taon na ang nakalipas. At sa laban ding iyon, isang boksingero ang namatay. Naalala ni Songwoo ang lumang artikulo na nagsasabing ang pagkamatay ni Yuchul ay dahil sa hematoma sa utak. Kaya inutusan niya si Kalihim John na imbestigahan si Hansae para sa kanya. Nang gabing iyon, masayang kumain at uminom ang lahat sa rooftop. Pinuri ng lahat si Yubin sa kanyang kahangahangang laban. Samantala, nagpakita ng iritasyon si Vante kay John B na labis na ikinasya ni Nabi. Kasabay nito, kumakain si Songwoo kasama si Kalihim John. Habang nag-uusap sila, tumawag si Yubin. Nang makita ito, humingi ng paumanhin si Kalihim John at lumabas. Nagpasalamat si Yubin sa kanya sa pagdating niya ngayon. Pagkatapos ay sumama siya sa lahat sa boxing club patungo sa isang bar. Ang grupo ay pumasok sa private room at nag-awitan ng masigla. Hanggang sa kumanta si Junbi ng isang malungkot na kanta. Pagkatapos ng kanta, umalis siya kaya sumunod si Nabi. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag na siyang sundan. Hindi inaasahan, nang balak ni Nabi na bumalik, nakita niya si Vante na hinahalikan si Jisoo. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya rito. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit sinigawan siya ni Nabi na isa siyang taksil at galit na umalis. Tiningnan siya ni Jisoo nang may pagmamalaki sa mukha. Samantala, pumasok si Hansae sa silid at hindi nakita si Yubin kaya hinanap niya ito. Sa pagkakataong ito, bumalik na siya sa ring. Humiga siya at kinuha ang mouthpiece habang tumutulo ang luha dahil sa pag-alala sa kanyang kuya. Sa sandaling ito, dumating si Hansae at nakita siyang natutulog, kaya binuhat niya ito pauwi. Nagising si Yubin sa daan at labis siyang natuwa. Dahil sa pakiramdam na parang ang kanyang kuya ang nagbubuhat sa kanya. Nang makarating sila sa tapat ng bahay niya, kinuha niya ang mouthpiece at ibinigay sa kanya. Pinayuhan niya na huwag niya itong mawala. Pagkatapos ay nag-schedule sila na magkasamang mag-jogging bukas. Kinabukasan, pumirma ng kontrata ang grupo ni Hansae sa Hawthorne. At nakatanggap sila ng malaking halaga ng pera. Lahat ay tuwang-tuwa na magtatanghal sila sa lugar na ito. Dito rin nakita ni Hansae si Hemi na kasama si Chairman Kim na pumunta sa hotel. Habang kumakain, hiniling niya sa kanyang ama na hayaan siyang mamahala sa boxing club. Kaya, kinabukasan, pumunta siya roon upang makipagkita sa direktor. Sinabi niya na pumayag ang chairman na kunin ang club. Magbabayad din ako sa iyo ng malaking sweldo kung magaling ka. Gayunpaman, kung hindi ka magaling, ang posisyon ng direktor ay maaari ring magbago. Pagkatapos ay hiniling niya na tanggalin si Yubin mula sa club. Kung hindi ka sasang-ayon, hindi ito matutuloy. Habang nagbibilad ng mga damit pan-training ang tatlo sa rooftop, nagtaka ang lahat kung bakit dumating si Hemi dito. Pagbaba sa silid, binuksan ni Nabi ang tape tungkol sa laban sa boxing sa pagitan ng mga babaeng boksingero upang panoorin ng lahat. Samantala, binuksan din ni Kalihim John ang video ng laban noong araw na iyon para panoorin ni Songwoo. Ang kalaban ni Jang Yuchul ay si Lee Hansae. Ang kinahinatnan ng laban na ito ay namatay si Yuchul ng gabing iyon. Samantala, kumuha si Nabi ng isa pang tape at binuksan ito. Hindi inaasahan, ito ang final match ni Hansae at Yuchul. Mabilis niya itong tinakpan. Nagmadali ring dumating ang direktor upang kunin ito. Ipinaliwanag niya na hindi maganda ang laban na ito kaya huwag na nilang panoorin. Pagkatapos ay umalis silang dalawa, nagtaka si Nabi kung anong sikreto ang taglay ng tape na iyon. Pag-akyat sa rooftop, sinira ng direktor ang tape. Huwag mong gawin yan, Hansae. Pagkatapos ay pinuntahan ni Hansae si Yubin upang yayain itong bisitahin si Yuchul. Kaya dinala niya ito sa dambana. Naglagay ng puting krisantemo, lumuhod si Hansae at umiyak ng walang humpay. Nahiya si Yubin nang makita siyang labis na nasasaktan. Sa daan, sinabi ni Hansae kay Yubin na hindi siya karapat-dapat na maging kuya nito. Ngunit nakakaramdam ako ng katiwasayan kapag nandyan ka. Salamat sa napakalaking tulong mo sa akin. Pagdating ni Songwoo sa pub ni Yubin kinagabihan, nakita niyang kasama niya si Hansae. Lumapit siya at nagtanong, "Kumusta ka?" Sinabi ni Yubin na maayos siya at inanyayahan siyang umupo. Sa sandaling ito, dumating ang grupo ng kaibigan ni Hansae, kaya umalis agad si Hansae. Nagtanong si Songwoo, "Bakit nandito ang coach mo?" Sinabi niya na tumutulong lang ito. Pagkatapos ay sinabi niya na pumunta siya rito ngayon dahil may gusto siyang sabihin. Sa daan pa uwi, pinayuhan ni Songwoo si Yubin na pumunta sa ibang gift. Ngunit inisip niya na parang pagtataksil iyon kay Hansae. Dahil sa kanya kaya niya nagustuhan ang sport na ito noong una. Dahil hindi niya makumbinsi si Yubin, umalis si Songwoo na malungkot. Kasabay nito, nakipagkita ang direktor kay Hansae. Sinabi niya sa kanya na ang kondisyon ni Chairman Kim para bilhin ang gift ay dapat umalis si Yubin. Ngunit hindi ko alam ang gagawin dahil nahihirapan ang gift ngayon.
Maaaring pumunta si Yubin sa ibang gife. Nangako si Hansai na tutulungan niya ang direktor na kausapin si Yubin tungkol dito. Nang pumasok siya, nakita siya ni Hemi na nakaupo at tulala. Kaya inutusan niya si Vante na ipatawag si Hansai sa hotel room niya. Nang matanggap ang mensahe, pumunta si Hansai sa silid upang makipagkita sa kanya. Samantala, pumasok si Yubin sa bahay at naghanda ng pagkain para dalhin sa bar para kay Hansai. Ngunit nalaman niyang nasa hotel room ito. Kaya dinala agad ni Yubin ang pagkain doon. Sa loob ng silid, tinanong ni Hansai si Hemi, bakit napakasama mo? Hindi ko gusto si Yubin, kaya bakit ko siya hahayaan dyan? Gayunpaman, iniling ni Hansai kay Hemi na huwag itong gawin. Biglang narinig ang katok at tawag ni Yubin kay Hansai, kaya binuksan ni Hemi ang pinto. Nagulat siya nang makita si Hansai na kasama si Hemi rito. Nagtaka siya, bakit ka nandito? Kaya tumakbo palayo si Yubin. Sinubukan niya itong habulin ngunit nilock ni Hemi ang pinto. Sinabi niya, hindi pa tapos ang issue ni Yubin. Kaya dahan-dahan nating pag-usapan kapag tapos na akong maligo. Habang naghihintay, hindi sinasadyang may tumawag kay Hemi. Sinagot ni Hansai ang tawag at nagpanggap na nakikipagtalik siya sa isang lalaki na labis na ikinagalit ng kanyang ama. Pagkatapos ay mabilis na umalis si Hansai sa silid. Nang lumabas si Hemi at walang nakita, biglang pumasok ang kanyang ama at nagpasimulang maghanap. Dahil walang nakita, inutusan niya na dalhin si Hemi pabalik. Samantala, mabilis na tumakbo si Hansai sa bahay ni Yubin. Ngunit tumingala siya at nakitang patay na ang ilaw. Samantala, hindi makatulog si Yubin habang iniisip ang nangyari. Kinabukasan, pumunta si Hansai sa rooftop upang makita si Yubin. Humingi siya ng paumanhin sa pagkahuli niya ngayon. Ngunit sinadya ni Yubin na iwasan siya at tumakbo palayo. Pagkatapos ay pumunta si Hansai sa kumpanya ng Zenbo at hindi sinasadyang nakita si Songwoo. Dito, tinanong niya si Hansai, kilala mo ba si Yuchul? Kilala mo rin si Yubin, hindi ba? Isa kang walang hiya at masamang tao. Dahil sa iyo, nagtiis si Yubin ng napakaraming sakit hanggang ngayon. Kung gayon, paano ka makakaharap sa kanya at magpapanggap na kaibigan ni Yuchul? At nagtuturo pa ng boxing sa kanya. Mas gumagaan ba ang pakiramdam mo sa paggawa niyan? Kaya umalis ka na kay Yubin, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Si Yubin ang magdedesisyon niyan. Pagkasabi niyan, mabilis siyang umalis sa kumpanya. Nang sandaling iyon, sa bahay, nakatanggap si Yubin ng mga bulaklak at regalo mula kay Songwoo. May kasamang mensahe na malapit na siyang puntahan ng chairman dito. Pagbukas ng regalo, isang magandang damit. Agad na inayos ni Nakoli at Nabi ang makeup at buhok ni Yubin para sa kanyang date. Lumabas siya upang makipagkita kay Songwoo na napakaganda ng hitsura. Samantala, patuloy na nagtatanong si Hansai sa sarili kung dapat ba niyang sabihin kay Yubin ngayon. Bigla niyang nakita itong umalis kasama si Songwoo. Tinawag niya ito nang makita siya, ngunit tumalikod si Hansai. Dinala siya ni Songwoo sa isang restoran na may maraming masasarap na pagkain. Dito, inalok niya si Yubin na magtrabaho sa kumpanya bukas. Dahil ito ang bagay na pinalampas mo 2 taon na ang nakalipas. Kahit hindi kita maturuan ng boxing. Pero kaya kitang turuan na maging advertising star. Gayunpaman, sinabi ni Yubin na isa lamang siyang ordinaryong tao. Hindi nga ako maganda, paano ako magiging ganoon? Patuloy na hinikayat ni Songwoo si Yubin. Pagkatapos ay nangako siyang pag-iisipan niya ang alok niya. Pagkatapos kumain, iniuwi siya ni Songwoo. Nang marinig niya mula kay Colleen na umalis si Hansai, tumakbo agad si Yubin. Nakita niya ito at tinawag, ngunit nadapa. Agad na tumakbo si Hansai upang tulungan siyang ayusin ang sapatos niya. Tinanong ni Yubin, maganda ba ako? Ngunit sinabi ni Hansai na mas maganda ang pagsusuot ng pantalon kaysa damit, at nagpatuloy silang magbiruan. Nakita lahat ito ni Songwoo. Habang nag-uusap, humingi ng paumanhin si Hansai kay Yubin. Kung may mangyari man sa hinaharap, huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ko. At sana magkaroon ka ng magandang relasyon sa lalaking iyon. Matapos ihatid si Yubin sa bahay, nag-schedule silang magkita sa bukang Liwayway. Kinabukasan, pumunta si Yubin sa kumpanya ng Zenbo. Nakita siya ni Kalihim John, kaya sinundan niya ito at tinanong sa elevator. Sinabi ni Yubin na pumunta siya rito upang subukan ang kamera. Pagkaalis niya, tumakbo si Songwoo. Dinala niya si Yubin sa camera room. Dito, nag-pose si Yubin para sa direktor, ngunit naging matigas. Kaya iminungkahi niyang magpatugtog ng musika. Agad na ipinakita ni Yubin ang boxing move sa kanila. Pinuri ng lahat si Yubin. Sa sandaling ito, pumunta si Hemi upang makipagkita kay Kalihim John at nagtanong tungkol sa chairman. Agad na dinala ng Kalihim si Hemi sa camera room. Hindi inaasahang makikita si Yubin dito. Pagpasok at pagkita kay Songwoo, nagtanong si Hemi kung nakapagdesisyon na siya. Sinabi ni Songwoo, kami ay isang advertiser. Ngunit ayaw kong gamitin ka para makuha ang kontratang ito. Gusto kong makuha ito sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan. Nang marinig iyon, galit na umalis si Hemi. Paglabas at pagkita kay Yubin, binantaan niya ito na maghanda. Dahil naglakas loob itong kunin ang posisyon niya. Pumasok si Yubin at humingi ng paumanhin kay Songwoo dahil ayaw niyang masangkot siya rito. Pumunta si Hemi at itinapon ang mga gamit ni Yubin palabas, inutusan siyang umalis. Dahil binili ko ang gift na ito sa kondisyon na umalis ka. Nagtanong si Yubin sa direktor, totoo ba? Humingi na lang ng paumanhin ang direktor kay Yubin. Tiningnan siya ni Yubin at nagtanong, dahil ba sa issue ng advertising kaya ganoon ang ginawa ni Hemi?
Ngunit itinapon ni Hemi ang mga gamit ni Yubin at sumigaw. Pumasok si Hansay, nakita iyon at lumapit, nagtanong kung sino siya para kumilos ng ganoon. Galit na sinuntok ni Hemi si Hansay, ngunit pinigilan siya ni Yubin. Sabi niya, aalis na ako, kaya huwag ka nang manuntok. Gayunpaman, sinigawan ni Hansay na huwag siyang umalis. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ni Hemi, nagmamakaawa na hayaan si Yubin na manatili. Ngunit hindi pa rin pumayag si Hemi. Sinabi niya, ang gift na ito ay akin. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok dito kahit isang hakbang. Wala nang nagawa si Yubin kundi mag-ayos ng mga gamit at umalis. Nang nasa rooftop sila, sinabi ni Hansay sa direktor, kahit anong mangyari, aalagaan ko si Yubin hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, naglalakad si Yubin sa ilughan na inaalala ang mga training session nila ni Hansay. Ang matatamis na alaalang iyon ay nagpuno kay Yubin ng panghihinayang. Nang maghalungkat siya sa backpack niya, nakita niyang nawawala ang mouthpiece. Pagsapit ng gabi, pagkabukas ni Yubin ng kanyang pub, dumating ang grupo ng pulis at kinuha ang lahat. Nagtaka siya dahil 3 taon na siyang nagbebenta dito. Ngunit sinabi nila na may nagreklamo kaya napilitan silang pumunta at maglinis. Sabay-sabay na dumating ang maraming paghihirap na naging dahilan upang masira si Yubin. Ang pagkakita sa kanyang ganoon ay nagbigay ng kasiyahan kay Hemi. Sa sandaling ito, dumating si Song-o, nakita iyon at nagtanong. Tanging ang pagyukod ng ulo at pag-iyak na lang ang nagawa ni Yubin. Samantala, pinuntahan ni Hansay si Hemi at nagtanong, ano ang kailangan kong gawin para payagan mong makabalik si Yubin? Inalok siya ni Hemi na makipag-date sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Hansay sa pubi ni Yubin at nasaksihan ang eksena kung saan tinutulungan siya ni Song-o na ayusin ang mga natitirang gamit. Pagkatapos ay isinakay siya sa kotse at umalis. Sa daan, nakita ni Kalihim John si Yubin na nakasandal ang ulo sa balikat ni Song-o habang natutulog kaya nainis siya. Pagdating sa bahay, maingat niya itong dinala sa kama. Dito rin, sinabi ni Nabi kay Song-o na katatapos lang paalisin si Yubin sa gift. Nang tumakbo si Hansay sa bahay ni Yubin, nakita niya si Song-o na palabas kaya umiwas siya. Nang umalis si Song-o, saka lang pumasok si Hansay upang bisitahin si Yubin. Nakita niyang may lagnat ito kaya nagpuyat siya buong gabi sa pag-aalaga rito. Pinayuhan ni Collie si Hansay na matulog muna saglit, ngunit sinabi niya na ayos lang siya. Inisip niya na napakaswerte ni Yubin na may ganoong mapagmalasakit na coach. Pagkatapos ay bumulong si Hansay, ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Yubin ngayon ay dahil sa akin. Ngunit hindi narinig ni Collie ng malinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Kinabukasan, nagising si Yubin at nakitang nakatulog si Hansay sa tabi niya. Mahinahon niyang hinaplos ang buhok ni Hansay at nagising ito. Humingi siya ng paumanhin kay Yubin dahil wala siyang naitulong sa kanya. Ngunit sinabi niyang ayos lang at sinabi sa kanya na nawala niya ang mouthpiece. Kinuha ni Hansay ito mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa kanya na labis na ikinatuwa ni Yubin. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Song-o at nakita si Hansay. Tiningnan ni Song-o si Yubin kung may lagnat pa ba at pinayuhan siyang magpahinga. Sa labas, nagtaka si Hans kung bakit hindi sinabi ni Song-o kay Yubin ang totoo. Ngunit gusto niyang bigyan si Hansay ng pagkakataon na sabihin ito sa dalaga ng personal. Pagkatapos, sumama si Hans kay Himi upang mamili para mapalugod ito. At mahirapang dinala ang mga pinamili pabalik sa kwarto. Samantala, sinundan ni Nabi si Zunbi upang makita kung saan ito pupunta. Nagulat siya nang makita itong nakikipagkita sa isang babae. Kaya palihim siyang lumipat sa katabing lamesa. Masaya siya nang malaman na ang babae ay ina ni Zunbi. Habang nag-uusap ang mag-ina, galit na umalis si Zunbi. Nang makita niyang umiiyak ang ina, lumapit siya at inabutan ito ng panyo. Kasabay nito, sa gift, dumating si Chairman Kim upang makipagkita sa direktor. Hiniling niyang hanapin ito si Jang Yubin para sa kanya. Sa sandaling iyon, pumunta si Himi kay Song-woo. Hiniling niyang pumasok ito sa camera testing room. Nag-pose si Himi sa harap ng camera para makita at masuri ng lahat. Sa labas, naghihintay si Hanse sa paglabas niya nang biglang may tumawag na telepono mula sa direktor. Pagkatapos, pumunta ang direktor at si Hanse sa bahay ni Yubin at inanyayahan siyang lumaban sa paligsahan. Si Chairman Kim mismo ang nag-ayos nito. Nagpunta ang dalawa sa isang lugar sa tabing dagat na minsan nang pinuntahan ni Yubin 2 taon na ang nakalipas. Kaya di naisip niyang dapat siyang manalo ngayon. Matapos maghanda, pumasok si Yubin sa laban. Sa pagkakataong ito, mas tiwala na siya kaysa dati. Kaya di napakalakas ng atake niya. Kasabay nito, nagdaos ng pulong ang kumpanya ni Song-woo upang magpasya kung sino ang pipiliin nilang modelo para sa patalastas na ito. Matapos suriin ang mga website, si Jang Yubin ang nakakuha ng pinakamataas na boto mula sa mga manonood, umabot sa 58%. Kaya di nagpasya ang lahat na piliin si Jang Yubin. Agad na pumunta si Song-woo sa bahay niya, ngunit wala siyang nakita. Sa oras na ito, sa kumpanya, ibinigay ni Secretary John ang resulta ng survey kay Hemi. Galit niyang pinunit ang resulta ng survey at umalis. Pagkatapos, pumunta siya sa GV at tinanong si Hanse at nalaman niyang dinala na nito si Yubin para lumaban. Sa kabilang banda, nagpatuloy ang laban ng napakatindi. Nang makita ni Chairman Kim na nangunguna si Yubin, tuwang-tuwa siya. At sa huli, siya ang nagwagi. Nasiyahan si Chairman Kim nang matanggap ang malaking halaga ng taya mula kay Chairman Oh. Kaya di natanggap din ni Yubin ang kanyang premyo. Sa labas, sinabi ni Chairman Kim sa kanilang dalawa na sumakay sa kotse pabalik. Gayunpaman, nais ni Yubin na dumaan pa sa isang lugar. Samantala, hinatid ni Hemi ang direktor sa daan patungo sa lugar ng laban. Sa oras na iyon, habang naglalakad si Yubin kasama si Hanse, nag-alok itong magpakuha sila ng litrato bilang alaala. Habang naglalakad sa tabing dagat, nakita ni Yubin ang isang booth ng telepono at tumakbo papunta roon. Pumasok siya at tiningnan ang litrato ng magkapatid na dinikit niya doon noon.
Tinanong niya kung kumusta na ito at sinabing nanalo siya ngayon. Dahil naisip niyang nanonood din ito, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Pagkatapos, masakit niyang naisip na baka napakalungkot nito. Humingi siya ng tawad dahil iniwan niya itong mag-isa dito. Nakatayo si Hanse sa tabi at narinig ang bulong niya sa kanyang kuya. Kaya sinabi niya kay Yubin na walang namatay dito. Ngayon, sasamahan na kita. Magsimula tayong muli ng magkasama. Ipinapangako kong poprotektahan kita habang buhay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humalik sa labi ni Yubin. Pagkatapos ay aalis na sana siya, ngunit nagulat nang ipahayag ni Yubin ang nararamdaman niya para sa kanya. Ngunit sinabi ni Hanse na ang halik na iyon ay isang pagkakamali lamang, dahil hindi si Yubin ang tipo niya. Pagkatapos marinig iyon, mabilis na tumakbo si Yubin papunta sa dagat. Dito, kinuha ni Hanse ang litrato nilang dalawa at idinikit sa tabi. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Yuchul. Pagkatapos ay lumapit siya kay Yubin at pinatawa ito. Sinabi niyang ipinangako niya kay Yuchul na kapag ikinasal si Yubin, siya ang hahawak sa kamay nito at maghahatid sa altar. Pagkatapos marinig iyon, tumakbo si Yubin palayo. Tumakbo rin si Hanse para habulin siya sa dagat. Nagkaroon sila ng masasayang sandali doon. Sa kabilang dako, dumating sina Hemi at ang direktor sa lugar ng laban, ngunit isang tao na lang ang natira doon. Kasabay nito, umupa ng silid sa hotel sina Yubin at Hanse. Sa Seoul, umuwi sina Mali at Nabi at nakita si Songgu. Nagtanong siya at nalaman niyang wala si Yubin dahil nakikipagkumpetensya ito kasama si Hanse. Samantala, pumasok ang dalawa sa isang silid.